Napatingin naman si Damian sa akin. Come on bro, join us. Hindi ko pwedeng tanggihan ang anyaya sa akin ni Damian. Hindi ko pwedeng sabihin na panoorin ko muna sila. Eto na yung sign na gusto na niyang makita ang wife niya sa bisig ng iba. Paumanin po sa mga hindi makaka-relate sa story ko. I know na karamihan naman dito ay open-minded na. Call me Luke na lang, not my real name. I've been through in a lifestyle since I was 23 years old. As a third wheel or a bull, mahirap din talaga makahanap ng makaka-play. Kaya kapag may mga events, pumupunta ako as long as okay ang schedule ko. Marami na rin akong natutunan, like how to approach a couple, how to start flirting with the wives na hindi rude ang dating sa mga husband nila, at kung ano-ano pa. Sa ngayon, 28 years of age na ako. Nagtatrabaho ako sa isang private hospital bilang nurse dito sa Manila. Simple lang naman ako, though good looking but not a tisoy type. Maganda din kasi ang pangangatawan ko dahil healthy living person ako. Nagugustuhan ko naman ang work ko at nag-e-enjoy ako dito. Kaya nga namimiss na ako ng mga friends ko sa community dahil bibihira na akong umattend dito. Madalas nakafocus na lamang ako sa trabaho ko. Meron akong crush dito sa hospital. Siya si Dr. Marcela. She is a pediatrician. Basically attracted talaga ako sa kanya. With a thick body, pretty face that looks like Alex Starr, and a nice smiles. Halos every night bago ako matulog, I fantasize her. Mabait si Doktora. Nasa 34 years old pa lamang siya, and I know na she's married. At wala pa silang anak. Dahil nagkakasama kami, naging close kami at nabibiro ko na rin siya ng mga greens at game naman siyang sumasakay. Madalas kaming mag-usap, lalo na kapag hindi kami busy pareho. Dumadating na nga din sa time na naikukwento niya sa akin ang ginagawa nilang private moment nila ng asawa niya. At gustong gusto ko namang naririnig ito. At kapag ganito, lolokohin na niya ako. Tigasin daw ako. At sabay kami tumatawa dahil nahahalata niya ako. Lalo na kapag kaming dalawa lang. Naikwento ko na rin tuloy sa kanya na nasa community ako at marami na rin siyang mga tanong tungkol dito at nasasagot at naipapaliwanag ko naman sa kanya. Gustong gusto ko na talaga siyang makakalaro. Pero syempre, may asawa siya and nire-respeto ko yon. At hindi ganun kadali lalo na sa kagaya niyang wala naman sa community. Maagang lumalabas si Doktora, 12 noon, dahil may duty pa ito sa ibang hospital at sinusundo siya ng kanyang asawa. Until one day, nagpahatid siya sa akin sa parking area. Dahil marami siyang gamit na dadalhin. Dito ko na-meet at nakilala ang asawa niya, whom I called Damian. He looks nice and cool and good looking as well. May pagkatisoy ang dating dahil half Turkish pala siya and a businessman. Naisipan kong kaibiganin si Damian dahil mukhang friendly din naman siya. Araw-araw bago umuwi si Dr. Marcela, tumatambay ako sa kotse ko sa parking area. Hindi para magpahinga, kundi abangan si Damian. At nag-umpisa na nga kami mag-usap. Nalaman ko na pareho pala kaming mahilig sa kotse. Kaya nagkakasundo kami. Madalas tungkol sa mga current events at tungkol sa mga cars ang topic namin.
Tuwang-tuwa naman si Doktora Marcela kapag nakikita niya kami ni Damian na magkausap. Laging ganon hanggang isang araw nakiusap sa akin si Damian na samahan ko daw siya kung saan makakabili ng mga quality at murang spare parts ng kotse. After kong maayos ang sked ko at dahil marami na din naman akong alam na bilihan, sinamahan ko siya. Halos maghapon ding nilibot namin ang Metro Manila. Hanggang isinama na ako ni Damian sa house nila sa Fairview. Dahil pagod na rin at nakakahiyang tumanggi at wala namang naghihintay sa akin sa bahay, sumama na ako sa kanya. Simple at maganda ang bahay nila Doktora Marcela at Damian. Alas 5 na ng hapon nang kami ay makarating. Si Doktora Marcela ang nagbukas ng gate. Gumanda lalo sa paningin ko si Doktora. Hindi ko napigilang, wow, kahit nakapambahay lang, ang ganda talaga ni Doktora. Bigla ko nasambit na narinig ito ni Damian. Natawa lang siya dahil alam niya na totoo ang sinasabi ko. Nakapasok na kami sa garahe. Bumaba na ako ng kotse. Kamusta ang lakad nyo? Bati sa akin ni Doktora na nakangiti. Expected na niya na kasama ako ni Damian. Okay naman, Dok. Nakahanap naman kami. Sagot ko sa kanya. Nakababa na rin si Damian sa kotse. Nagaya na siyang pumasok. Umupo na muna ako sa sopan na nasa sala. Iginala ko ang aking mga mata sa palibot ng bahay nila. Puro magaganda ang mga nakikita ko sa loob sa bahay nila. Mahilig sa mga landscape paintings ang mag-asawa. Maya-maya, tinawag na ako ni Doktora. Magmerienda daw muna ako. Naganda siya ng masarap na merienda. Lumapit ako sa table at kumain na muna ako. Nang pag-abot niya sa akin ng bote ng tubig, hindi ko sadyang mahawakan ang kamay niya. Kaya itinuloy ko na rin. Madalas ko namang gawin sa kanya ito kapag nasa trabaho kami. Hindi ko akalain na nakatingin pala sa amin si Damian. Nagulat ako sa reaksyon ni Damian. Hindi naman siya nagalit. Pakiramdam ko, gusto niya ang ginawa ko sa misis niya. Umupo na rin si Damian sa tabi ko at nagulat ako sa sinabi niya. Bro, may nabanggit sa akin si Marcela tungkol sa nasabi mo sa kanya na nasa community ka? Napangiti na lang ako. Naikwento pala ni Marcela sa kanya ang mga naikwento ko. Naisip ko tuloy na pati ang ginagawa namin sa work naikwento na rin niya. Sa bagay, normal lang naman sa mag-asawa yung napag-uusapan ng lahat. Sasagot na sana ako sa tanong niya nang curious kasi kaming dalawa ni Marcela, bro. Gusto sana naming itry. Pero we have no idea how to start. Salita ni Damian. Sa ganitong eksena sumeryoso na ako. Mukha kasi siyang seryoso sa sinabi niya. Kaya nag-start na akong ipaliwanag sa kanilang lahat. Pati ibang karanasan ko. Ikinuwento ko na rin sa kanila. Pagkatapos mukhang naiintindihan na nila ang lahat. At muli naman akong nabigla sa sinabi ni Damian. Can we try? Sabi niya. Nang mapatingin ako kay Doktora Marcela, nakangiti siya sa akin. Napatingin ako sa oras at 6 p.m. na. Sabi ko, sige, try natin. Para akong bata na pinipigil ang pagka-excite nang malaman kong ibibili ako ng nanay ko ng masarap na pagkain. Maya-maya narinig ko ang tunog ng doorbell. Agad na tumayo si Damian. Nagpa-deliver pala siya ng dinner. Bukas ka na umuwi sa inyo, bro. Dito ka na matulog. Sabi ni Damian sa akin. Napaisip ako kunwari pero yun naman talaga ang gusto ko. At isa pa, wala namang naghihintay sa akin sa kondo ko. Both of my parents and my sisters ay nasa abroad na. Napansin ko nang nagpiprepare na si Doktora Marcela. Kumain na muna kami ni Damian ng dinner
at tinawag na niya ang wife niya. Nagtatanong si Damian tungkol sa gagawin naming tatlo. Pagkatapos naming kumain, inabutan ako ni Damian ng pambihis, boxer short at sando. Agad akong nagpunta sa bathroom para maligo. Naghilod ako ng husto. Pagkatapos sinuot ko na ang short at sando na inabot sa akin ni Damian. Saktong-sakto sa akin. Hindi naman kasi magkalayo ang build ng katawan naming dalawa. Pagkatapos ko, pumasok na ako sa room ni na Damian at Doktora Marcela. Ang sexy ng ambience ng room, naghahalikan ng mag-asawa nang makita ko sila. Natigilan ako sa nakita ko. Parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko, kaya napaupo ako at tiningnan ang dalawa. Ibang-iba ang nararamdaman ko ngayon compare noon sa mga event na dinaluhan ko. Kung noon kasi puro excitement lang at medyo walang masyadong fire sa katawan ko. Ngayon grabe ang init sa aking katawan. Napatingin naman si Damian sa akin. Come on bro, join us. Hindi ko pwedeng tanggihan ang anyaya sa akin ni Damian. Hindi ko pwedeng sabihin na panoorin ko muna sila. Eto na yung sign na gusto na niyang makita ang wife niya sa bisig ng iba. Dahan-dahan naman akong lumapit. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang fantasy ko ay magiging totoo na at legal pa. Legal dahil may consent ng asawa. Tumayo naman si Damian at umupo na muna. Manunood na lamang daw muna siya. Agad naman akong hinalikan ng doktora. Eto na talaga. Bulong ko sa sarili ko. Ginawa ko na ang dapat kong gawin while Damian is watching, pero hindi ko na siya inintindi pa. Baka kasi masira lang ang konsentrasyon ko sa pagbalasa ng baraha ni Doktora Marcela. Ginawa ko, binalasa ko muna ng husto. Alam kong gusto ni Damian ang ginagawa ko, at lalo na si Doktora. Continue lang ako sa aking ginagawa. Tuloy na ang paglalaro namin ng injection pump ni Doktora. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Maya-maya, nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalaro ng tong-its, ay sumali na si Damian. Hanggang sabay na kaming natapos, 3. Nakatulog ako pero naalimpungatan ako at nang mamulat ako, ay pareho pa rin tulog pa ang mag-asawa. Nang makita ko nga si Doktora sa kanyang anyo, ay ginising ko siya at inaya na maglaro uli kami ng tong-its habang tulog si Damian. Kagaya ng inaasahan, panalo na naman si Doktora. Ako, lupay-pay at talo. Muli na naman akong nakatulog at sabay na rin kaming gumising, 3. After namin mag-breakfast na inihanda ni Doktora, nagpaalam na ako sa kanila. Dahil wala naman akong pasok that day, nagpahinga na muna ako sa kondo ko. Hanggang mag-chat sa akin si Doktora. Thank you so much, Luke. See you tomorrow. Thanks din daw, sabi ni Damian. Thank you din, Doktora. See you tomorrow. Reply ko. Kinabukasan, maaga akong pumasok at kaagad na kinausap ako ni Doktora. Usual lang din naman. Trabaho muna kami, pero hindi ko talaga maalis sa isip ko ang ginawa namin. Break time, nagkaroon naman kami ng time na magkausap uli at nabanggit niya sa akin na may plano pala sila na bumalik sa Germany dahil taga roon talaga si Damian. At ang totoo pala talaga ay may problema si Damian sa kanyang reproductive system niya. And gusto na nga daw nila na magkaanak na. At yung setup na na-enjoy at nagustuhan naman daw ni Damian. Nagulat naman ako sa mga narinig ko kay Doktora. Ginawa pala nila akong donor. Pero anyway, masaya naman ako. Kaya binuhiro ko ulit si Doktora na kailangan may follow-up para siguradong buo. Pumayag siya.
After ng 2 weeks, nagpaalam na sa akin sina Doktora Marcela at si Damian. Tumuloy na sila sa Germany at doon na raw sila maninirahan. Iniisip ko na lang na yung nangyari ay isang pangkaraniwang event lamang na naranasan ko. After 1 year, nag-message sa akin si Doktora Marcela. Kung gusto ko raw mag-work sa Germany, tutulungan daw niya ako at ipapakilala niya sa akin ang anak nila ni Damian. This is my story, Kuya Roms. Look, Makati City.